Lagi bang ubos ang pera mo bago magpetsa de peligro? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 psychological secrets at mind tricks para madaya mo ang sarili mong utak na mag-ipon ng mabilis ngayong 2026. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo, kailangan mo lang baguhin ang sistema mo. Secret number 1. Ilipat ang ipon sa digital banks at huwag patulugin sa normal na bank. Ang pinakamalaking pagkakamali ng marami ay hinahayaan nilang nakatenga ang pera nila sa traditional banks na halos zero ang interest. Habang natutulog ang pera mo dyan, tahimik lang yang kinakain ng inflation. Ang solusyon? Ilipat ang savings mo sa mga legit at BSP-regulated digital banks tulad ng Cbank, Maya o GoTime na nagbibigay ng 4 to 6% interest. Ang pinakamaganda dito, araw-araw pumapasok ang tubo. Gigising ka na lang sa umaga, makikita mo sa cellphone mo na nadagdagan ang pera mo kahit wala kang ginagawa. Imbes na nakapila ka sa bangko para mag-update ng passbook na walang nagbabago, sa digital banks ay real-time ang paglago. Ito ang pinakamadaling mind trick para ma-motivate kang mag-ipon dahil nakikita mong lumalaki ito araw-araw. Secret number 2. Magbayad ng cash at iwasan ng swipe at scan. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-QR code o mag-send ng pera online. Parang naglalaro ka lang sa cellphone mo. Ang problema sa ganyang sistema, hindi nare-rehistro sa utak mo yung sakit ng pagkawala ng pera. Walang physical na nababawa sa'yo, kaya ang bilis-bilis mong magbayad. Subukan mong i-withdraw ng buo ang budget mo for the week. Kapag nag-abot ka ng buong 1,000 papel sa kahera at nakita mong barya na lang ang bumalik sa'yo, mas masakit sa pakiramdam yon. Kapag inabot mo na yung pera sa kamay ng iba, mararamdaman mong nabawasan talaga ang pinaghirapan mo. Yung pain of paying na yan ang magsisilbing natural na preno ng utak mo para hindi ka na gumastos ng sobra sa susunod na araw. Secret number 3. Ang 48-hour rule sa online shopping. Ito ang pinaka-epektibong gamot sa mga laging nabubudol sa Shopee, Lazada o TikTok Shop. Kapag may nakita kang magandang sapatos, damit o gamit sa bahay, i-add to cart mo lang. Wag na wag mong i-check out agad. Palipasin mo muna ang 2 araw o 48 hours. Bakit? Kasi yung gigil mong bumili, nadadala lang yan ng emosyon at excitement sa simula. Kapag lumipas na ang 2 araw, madalas marirealize ng utak mo na hindi mo naman pala talaga kailangan yung item na yon. Baka na-hype ka lang ng paborito mong influencer na napanood mo online. Sa simpleng paghihintay lang 2 araw, automatic na naisalba mo ang 500 o 1,000 piso mo na sana ay napunta lang sa tambak na gamit sa kwarto mo. Secret number 4. Kwentahin ang 1-year cost ng deserve ko to. Sanay na sanay tayong bumili ng milk tea o iced coffee na nagkakahalaga ng 150 pesos tapos sasabihin natin, barya lang naman ito, deserve ko to. Pero ganito ang tamang mind trick para matigil ka dyan. Huwag mong tingnan ang presyo per day. Tignan mo per year. Kung 5 beses sa 1 linggo kang nabibili ng 150 pesos na kape, aabot yan ng 36,000 pesos sa loob ng 1 taon. Literal na iniinom mo na yung pwedeng maging life-saving emergency fund o puhunan mo sana sa maliit na negosyo. Kapag nakita ng utak mo yung malaking total na yon, bigla kang magdadalawang isip kung bibilhin mo pa ba yung kape na yon. Sa halip na irigalo mo itong malaking halaga sa mga coffee shops, bakit hindi mo irigalo sa future self mo? Secret number 5. Iwasan ang tingi trap at bumili ng maramihan. Isa sa mga nakasanayan nating mga Pilipino ay ang pagbili sa sari-sari store araw-araw. 1 sachet ng kape, 1 lapad na mantika, 1 maliit na shampoo. Akala mo nakakatipid ka kasi barya lang ang inilalabas mo kada araw. Ang hindi mo alam, mas mapapamahal ka ng 30% hanggang 50% kapag patak-patak ang bili mo. Ito ang literal na dahilan kung bakit ang bilis maubos ng budget mo sa bahay. Para dayain ito, ipunin mo ang pambili mo at bumili ka ng buo o wholesale size sa malaking grocery. Sa una lang malaki ang lalabas na pera, pero sa loob ng 1 buwan, makikita mo kung gaano kalaki ang natipid ng bulsa mo. Huwag mong payamanin ang sari-sari store gamit ang sarili mong katamaran na mag-ipon para sa bulk buying.
Kaiponaryo, bago tayo pumunta sa secret number 6, gusto kong ipakita sa'yo ang magic kapag ginawa mo ang unang 5 sikretong ito. Tingnan natin ang magkatrabahong si Benji at si Kiko. Si Benji, araw-araw nagmi-milk tea, puro tingi ang binibili at laging naka-add to cart tapos check out agad. Si Kiko naman, in-apply yung 48-hour rule at umiwas sa deserve ko tong mindset. Dahil sa pagbabago ng habit, nakapag-ipon si Kiko ng extra na 3,000 piso every month. Imbes na gastusin, nilagay ni Kiko ang pera na ito sa isang investment na kumikita ng 6%, katulad ng MP2 o digital banks. Panoorin ninyo kung paano lumago ang pera niya. Sa unang taon, ang naiipon at tumubong pera ni Kiko ay aabot na ng 37,000 pesos. Pagsapit ng pangalawang taon, papalo na ito sa 76,000 pesos. Pagdating ng ikatlong taon, aakyat na ito sa 118,000 pesos. Sa ika-4 na taon, meron na siyang solid na 163,000 pesos. At i-fast forward natin pagdating sa ika-5 taon, ang pera ni Kiko ay naging 211,000 pesos. Wala siyang ginawang extra job, galing lang ito sa pagpigil sa emosyon. Samantalang si Benji, walang naipon, laging stress sa utang, at puro resibo lang ang naiwan sa wallet niya. Secret number 6, kumain ng busog bago mag-mall o mag-grocery. Ito ay isa sa pinakasimpleng psychological trick na hindi alam ng marami. Kapag nagpunta ka sa mall ng gutom at pagod ka pag galing trabaho, sobrang hina ng willpower ng utak mo. Siguradong bibigay ka kapag naamoy mo yung mga fast food chains at nakita mo yung malalaking signs ng restaurants. Ang mangyayari, bibili ka lang sana ng sabon, pero mapapagastos ka pa ng 500 pesos sa pagkain. Ang solusyon? Kumain ka ng mabuti sa bahay bago umalis. Kapag busog ka, wala kang gana sa mga tukso sa mall. Bibilhin mo lang yung nasa listahan mo sa grocery, tapos diretso uwi ka na. Isang simpleng desisyon na kumain sa bahay, pero libo-libong piso ang matitipid mo buwan-buwan dahil nakaiwas ka sa trap ng pagkagutom. Secret number 7, bigyan ng pangalan ang ipon mo. Kapag ang pangalan lang ng bank account o alkansya mo ay simpleng savings, napakadali para sa'yo na kumuha dito kapag may nagyayang uminom o kapag may gustong umutang. Pero subukan mong palitan ang pangalan yan. Gawin mong pang-ospital ni mama, pang-tuition ng anak ko, o pang-resign ko sa toxic boss. Kapag nilagyan mo ng mabigat at emosyonal na pangalan ang ipon mo, lalagyan ng utak mo ng malaking guilt o konsensya ang bawat pag-withdraw mo. Mararamdaman mo na literal na ninanakawan mo ang sarili mong pangarap o ang pamilya mo para lang sa isang walang kwentang bagay tulad ng sapatos o inuman. Mabisang proteksyon ito laban sa sarili mong tukso at sa mga taong mahilig manghiran ng pera mo. Secret number 8. Itabi agad ang ipon bago gumastos. Ang pinakamalaking mali ng mga Pilipino ay yung formula na sweldo minus gastos equals ipon. Ang ending niyan lagi ay 0, kasi automatic na mag-a-adjust ang gastos mo base sa kung magkano ang hawak mo. Baguhin natin ang sistema sa utak mo. Gawing mong sweldo minus ipon equals gastos. Pagkasweldo mo, kahit nasa ATM or digital wallet pa lang, i-transfer mo na agad yung 10 to 20% sa hiwalay na bank account na hindi mo pwedeng galawin. Kung ano ang natira, yun lang ang pagkasyahin mo para sa mga expenses mo. Sa ganitong paraan, inuuna mong bayaran ang sarili mo at ang future mo bago mo bayaran ang Meralco, ang Maynilad at ang mga online shopping apps na nagpapayaman sa iba. Secret number 9. Maglaan ng budget para sa luho. Bakit marami ang nagfi-fail sa pag-iipon? Kasi masyado nilang sinasakalang sarili nila. Kapag tinipid mo ng sobrang sarili mo, darating ang araw na madidepress ka o magkakaroon ka ng tinatawag na frugal fatigue. Ang mangyayari, bibigay ka at bigla kang gagastos ng sobrang laki sa isang araw lang. Para maiwasan ito, magtabi ka ng 5% ng sweldo mo at tawagin mo itong guilt-free fund.
Pwede mo itong gastusin kahit saan mo gusto. Pang sine, pambili ng games, o pangkain sa labas na hindi ka nakokonsensya. Kapag nare-reward mo ang sarili mo buwan-buwan, mas nagiging tuloy-tuloy at pangmatagalan ang habit mo sa pag-iipon. Ang pag-iipon ay parang maraton, hindi sprint. Kailangan mong huminga para makarating ka sa finish line na may pera. Secret number 10. Itago ang lahat ng 50 peso bills. Ito ang tinatawag na Invisible Ipon Challenge na talagang magpapabago ng buhay mo. Gawin mong isang laro ang pag-iipon para hindi nakakabagot. Ang rule ay simple. Tuwing makakatanggap ka ng 50 pesos na papel bilang sukli sa palengke o sa jeep, ituring mo itong invisible. Bawal mo itong gastusin kahit anong mangyari. Pag-uwi mo sa bahay, ihulog mo ito agad sa isang pisikal na alkansya o box. Sa una, parang laro lang at hindi mo ramdamang bigat. Pero kapag binuksan mo ito pagkalipas ng 6 na buwan o 1 taon, magugulat ka na lang dahil may instant emergency fund ka na pala mula sa mga sukling inipon mo. Wala kang naramdamang hirap kasi barya-barya lang kung tutuusin, pero nag-compound dahil sa nabuo mong habit. Kaipunaryo, tandaan mo, hindi paramihan ng sweldo ang labanan, kundi patalinuhan sa paghawak ng pera. Ang tunay na pagyaman ay nagsisimula kapag natutunan mong kontrolin ang iyong utak bago pa man ito kontrolin ang iyong bulsa. Handa ka na bang madaya ang sarili mong utak para yumaman? Alin sa 10 psychological secrets na ito ang uumpisahan mo agad bukas? I-comment ang sagot mo sa ibaba para matrack natin ang iyong financial journey. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang iponaryo tips. Hanggang sa muli, mag-ipon at maging wais.